Ngayong araw guys ay talaga namang grabe yung tuwa namin dahil nakatsyempo tayo ngayong araw ng spot na napakadaming bangus. Yung tipong mapapatakbo ka na lang kapag merong tumitinga sa pamante nyo o lambat. Mahirap nga makahanap o makatsyempo ng mga ganitong pagkakataon. Kaya naman talagang grabe yung saya namin sa mga oras na yan. Ganito kasi yung nangyari. Nabalitaan namin na meron daw pumutok na palaisdaan doon sa may San Isidro, Labrador. Kaya naman umagang-umaga pa lang ay napagpasyahan namin na puntahan. Natapat din na wala tayong paso. Kaya naman wala din tayong gagawin. Binitbit ko na yung cooler na may lamang 3 pamante. 3 pamante na nga yung binitbit natin. Gawa nga ng medyo may kalakihan yung spot na pupuntahan natin. Dito nga pala yung spot na pupuntahan natin dito sa may San Isidro, Labrador. Ngayong buwan ng July ay talaga naman tag-ulan na, kaya naman talagang napakasarap na mangisda. Yung tipong kulimlim yung langit tapos atik-atik pa yung ulan, kaya naman talagang napakasarap mangisda. Gawa nga ng napakalamig ng panahon. At alam nyo ba dito sa Bulacan mga tol no, kapag kaganyang baha like bagyuhan. Speaking of bagyo mga tol no, syempre andyan na yung lubugan. Ay imbes na malungkot at ma-stress yung mga tiga Bulacan mga tol no, ay talaga namang tuwan-tuwa pa. Alam nyo ba kung bakit? Dahil laganap ang mga isda mga tol kapag kaganyang lubugan. Meron kasing mga palaisdaan na nasiraan ng pilapel o mga nabutas yung lambat. Kaya naman talagang laganap yung mga isda sa iba't ibang lugar. Nakakalungkot mang sabihin na merong mga negosyong malulugi, pero wala tayong magagawa, ay nangyari na ang dapat mangyari. Anyways mga tol no, malapit na nga pala tayo sa may spot na pupuntahan natin. Medyo nahirapan nga lang kami bago makapunta ng spot. Gawa nga ng tag-ulan ngayon, kaya naman talagang napakaputik dito sa dadaanan natin. May nadaanan pa nga kami dito, babad na putik. Babad nga yung putik, kaya naman napakalambot. Kaya naman kinailangan ko pang bumaba para makaahon kami dito sa pagkakabalahaw. Expected na namin na maputik, gawa nga ng dito tayo dumadaan kapag mangunguha tayo ng mga alimasag o mga alimango. Kaya naman hindi na bago para sa amin. Hirap nga makaahon yung kuya ko at hirap makausad, gawa nga ng napakaputik sa daan. 68 kilos din kasi ko. Dagdagan pa yan ng cooler na bitbit namin na merong lamang 3 pamante. Kaya naman mas minabuti ko na lang maglakad para makausad na tayo. Konti na lang din naman yung lalakarin, kaya naman tinaga ko na. Makalipas ang ilang minuto mga tol, nandito na tayo sa may spot. Napakalawak ng lupain at laganap din yung mga katubigan. Malayo sa syudad at napakatahimik sa lugar na to. Sa lugar kasi na to mga tol no, halos dead end na. Wala kang ang ibang maririnig dito kundi ihip ng hangin, pasag ng isda. Kaya naman ang sarap sa spot na to. Pagdating nga namin sa spot, wala na kaming sinayang na oras. Inayos lang namin yung pante para maiumang agad dito sa may patubigan sa tapat ng spot natin. Patubigan kasi yung first choice namin, gawa nga ng eto yung pinakamalalim na part. Sa tingin kasi namin kapag malalim yung tubig ay dito nag-i-stay o naninirahan yung mga isda. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, napakalawak ng lugar. Pero napili naming umangan itong patubigan. Susubok lang naman tayo kung meron tayong mahuli. Kapag wala mga tol, napakalawak ng spot na pwede nating lipatan. Sa kasagsagan pa nga ng pag-uumang ng kuya ko dyan at ni paring Ibes ay nagkaroon lang kami ng konting problema. Gawa nga ng yung panting dala namin mga tol no, ay hindi nakakamada ng maayos. Kaya naman medyo natagalan sa pagkakadkad ng pamanting dala natin. Pero ganun pa man din mga tol no, ay naayos naman agad nila. Kaya naman balik na sila sa pagkakadkad ng pamanti natin. Simula dito sa tapatan ko, dadali nila doon hanggang sa may dulo. Yung isang pamanti kasing dala natin mga tol no, ay medyo may kahaba. Kaya perfect din na iumang dito sa may patubigan. After nila maiumang yung isang pamanti nating mahaba, ay umahon na din agad sila at kinuha na tong 2 pamanting natira. Iiwanan nga lang pala natin yung pamanti natin mga tol dito sa may patubigan. At habang nakaumang yung pamanti nating mahaba, ay si paring Ibes naman ay nakapagpasya na bumukod na lang. Dito kami sa may patubigan at si paring Ibes doon naman sa may mga dating palayan. Sa part pa nga na yan ay makikita nyo si paring Ibes na nanunukol. Unang attempt namin dito yan sa may palayan. Pero sad to say mga tol no, na imbes na bangus yung mahuli namin ay nag-iisang arroyo. Pero ayos lang yan, gawa nga ng napakalawak pa nung lugar. Kaya naman after namin makahuli ng isang arroyo ay mas minabuti na ni paring Ibes na medyo lumayo. At makalipas lang ang ilang minuto ay nakita ko dito si paring Ibes na bumabalik na. Sasayaw-sayaw pa nga at makikita mo naman talagang masaya dahil meron siyang nahuling 2 pirasong bangus at talaga namang good size. Wala nga dalang lalagyan si paring Ibes sa mga mahuhuli niya. Kaya naman kinailangan niya pang bumalik dito para maipukul sa amin itong nahuli niya. Nawala na din kasi sa kanya na magbitbit ng lalagyan mga tol, gawa nga ng magte-testing lang naman tayo kung meron tayong mahuhuli. Ang ganda pa nga nung size nung nahuli ni paring Ibes. At since nakahuli si paring Ibes ay sinyalis na yan na meron talagang mga bangus dito. Kaya naman talagang mas lalo kaming ginanahan. Kinuha ko na nga pala yung 2 pirasong bangus dyan. Sinawsaw ko lang ng konti dito sa may patubigan para matanggalan ng dumi kahit papaano. Pagkatapos niyan ay bumalik na ako sa spot para mailagay dito sa may cooler. Mahaba-haba pa kasi yung oras na bubunuin natin dito. Kaya mas minabuti namin na ilagay na lang muna dito sa may cooler para hindi mabilasa. Since nandito na ako sa spot, kinuha ko na din yung salok para in case na meron tayong mahuli ay hindi na tayo pabalik-balik. Binitbit ko na din yung cooler para yung mga gamit natin ay malapit na sa atin. At pagbalik ko pa nga sa spot, nakita ko si paring Ibes na napakalayo na. Halos andoon na sa kaduluduluhan ng palayan
palayan. Palayan kasi to dati. Ang kaso nga lang pinasok ng tubig alat at sa pagkakaalam ko ay nabili na din to ng San Miguel. Since nabili ng San Miguel mga tol, ay possible na sa mga susunod na taon ay wala na to. Kaya naman hanggat pwede pa tayo manghuli at pumunta sa lugar na to ay talaga namang sasamantalahin namin. Nasa malayo nga si paring Ibes mga tol at sumisigaw sa akin na meron daw siyang nahuli. Kaya naman nasabi ko kay paring Ibes ay ako na lang yung pupunta sa kanya para madala tong salok at maipakita ko din sa inyo ng malapitan yung mga nahuhuli namin. Mababaw lang din naman yung tubig kaya naman hindi na tayo mahihirapan para makapunta kay paring Ibes. Nang makapunta tayo kay paring Ibes mga tol ay nakakadkad na yung pamante niya. Hinahanap ko pa nga kung nasan yung huli niya ay nilagay pala sa bulsa. Tinapon pa nga dito sa may damuhan imbis na ilagay na dito sa may salok. Nuku po! Nagpulot ka patuloy. Sa pagkakataon nga pala na yan mga tol no ay 3 pirasong bangus yung nadagdag sa nahuli natin kanina. Halos magkakaparehas nga ng size. Ang sarap idaig neto tapos ibababad mo sa suka at bawang. Naku po, napakabisa. Sa mga oras na yan ay nakaka5 pirasong bangus na tayo. Konti pa lang kaya kinailangan pa nating magpatuloy. Ganito nga pala yung strategy na ginagawa namin nila paring Ibes. Kapag meron kaming nakikitang mga isda o mga bangus na naglalanguyan mga tol, ay papalibutan namin ng lambat hanggang sa masukol. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina ay mababaw lang yung tubig. Kaya naman madali lang natin makita yung mga isda na naglalanguyan. Sa pagkakataon nga na yan ay marami tayong nasukol. Ang kaso nga lang yung iba maliliit kaya naman nakakalusot lang sa lambat natin. Pero meron namang mga size na pasok sa pamanti natin kaya naman talagang walang kawala. Pero merong mga time na nakakawala sila kahit na pasok sa panti natin. Kaya naman makikita nyo dyan na mas minamabuti na namin na kunin bago pa makawala o masayang. Sa mga oras na yan ay makikita nyo na yung kuya ko. Wala kasing tumitinga doon sa may patubigan kaya naman mas minabuti na lang ng kuya ko na dito pumunta para mapagtulungan at makarami agad. Paulit-ulit lang at parehas na strategy yung gagawin nilang dalawa. Kapag merong nakitang mga isda na naglalanguyan sa parte na yan ay papalibutan agad ng lambat hanggang sa masukol. At kapag naman merong tuminga sa pamanti natin mga tol, kahit isang piraso kagaya niyan, ay agad-agad na natin itong kukunin para naman siguradong wala ng kawala. Sa mga oras na yan ay tuloy-tuloy yung mga nahuhuli nating bangus. Kaya naman talagang mas lalo tayong ginaganahan. Yung tipong hindi mo mararamdaman at mapapansin yung pagod mga tol. Nag-umpisa na din dito yung kuya ko sa pag-uumang niya ng pante. Katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina ay paulit-ulit lang yung mga gagawin natin. Kaya mapapansin mo na halos paulit-ulit lang din yung sinasabi ko. Mahirap kasi voice over yung mga ganitong content. Pasok! 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 Tukol! Sa mga oras na yan hindi ko nga alam kung sino yung uunahin ko. Gawa nga nang nakakahuli yung kuya ko tapos nakakahuli din si paring Ibes. Kaya naman makikita nyo dyan na after ko pumunta sa kuya ko ay pinuntahan ko naman dito si paring Ibes. Isang salok lang kasi yung dala namin mga tol o lalagyan ng mga mahuhuli nating isda. Kaya naman kailangan ko silang puntahan kapag meron silang mga nahuhuli. Pasok! Pasok! Pasok lang! Ayun na lang. Nagdasokol. Ako na doon. Dami idol.
Ito. Kagulo na madlang people. I wonder why. Salon. Anyways guys, eto na nga pala yung mga nahuli naming mga bangus. Napakadami nating nahuli mga tol, kaya naman talagang napaka-bless ng araw na to. Malaki-laking tulong na din kasi yan para makaraos sa pang-ulam sa araw-araw. Mahirap din makatsyempo ng mga ganyang pagkakataon, kaya naman talagang nagpapasalamat kami. At dito ko na nga din pala tatapusin yung video mga tol. Kami nga pala ang mga uto, mga tambay na gustong makapagpasaya at gustong magbigay ng inspirasyon na kung kaya ng iba ay kaya din natin. Yun lang, maraming salamat. Peace out!